man ako ng kaloob na kayang manghulat sa hiwagay mabusog. Magkaroon man ako ng dakilang pananampalataya, kung wala akong pag-ibig, ako'y wala pa rin kabuluhan. At kung ako'y maging matulungin sa dukha, magbigay ng anumang kailanganin nila, maialay aking buhay sa kanilang kaginhawahan. Kung wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging mapagpahinuhod, taglay ang magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, at hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hinding-hindi nagkukulang, tiwala'y laging inaasahan. Lahat ay tinitiis, galit inaalis. Kung ikaw ay may pag-ibig, halina't sumabay ka sa awit. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Hello, mic check. Para po sa unang bilang, lalahanin mo rin naman. Alaala
sa may lalang na sa atin, nagbuhos ng pagpapala, naghahanap ng parangal sa lahat niyang mga gawa. Samantalang may lakas pa sa panahong kabataan, isulit sa paglilingkod na may buong katapatan. Huwag na nating hintayin pa ang dapit hapong katandaan. Pagka ating sasabihin, wala na tayong kaluguran. Mga lingkod sa IDB ang may karapatan sa pagtupad ng tungkulin ng Diyos ang may papurihan. Habang tayo'y nabubuhay ay panatang gagampanan, alayan ng pasalamat dahilan sa pagkahirap. Samantalang may lakas pa sa panahong kabataan, isulit sa paglilingkod na may buong katapatan. Huwag na nating hintayin pa ang dapit hapong katandaan. Pagka ating sasabihin, wala na tayong kaluguran. Ikaw ang kanlungan, ikaw ang sisidlan, ikaw ang pag-iling ng makapangyarihan. Ang lahat-lahat sa akin, ng mga panauhing nalalamang ay iyong kinalagaan at nagbantay. Ikaw ang kanlungan, ikaw ang sisidlan, ikaw ang pag-iliw ng makapangyarihan. Binawin mo ang lahat sa pag-ukit ng mga sulat. Binawin mo ang mga sala. Salamat, salamat.
kalungan, ikaw ang sisidlan, ikaw ang pag-ibig, na makapangyarihan. Pag-ibig sa tingin ng bayan, sa mga linunoy minanang lubusan, sa pagpapahalagay inyalay ang buhay. Nagtiis ng hirap, ng sakit at lumbay. Kaming salinlahi sa'yo'y nagmamahal, na di ka iniwan o pinagtaksilaman. Sa mga aral mo ay naging mayaman, sa gawang mabuti na pangkabanalan. Sa loob ng higit 60 taon, sa lakad ng buhay ay naging pasulong ang pag-ibig ng Diyos, gabay sa pagtulong. Daig ng lingkod niya'y laging tinutugon. Kaming salinlahi sa'yo'y nagmamahal, na di ka iniwan o pinagtaksilaman. Sa mga aral mo ay naging mayaman, sa gawang mabuti na pangkabanalan. Dahil sa saganang kagandahang loob, banal na patawag na kanyang kaloob, magpapasalamat alay naming handog, mataas na pagburi at nagkakalugod.
sa'yo'y nagmamahal na di ka iniwan o pinagtaksiman. Sa mga aral mo ay naging mayaman, sa gawang mabuti na pangkabanalan. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay magsitindig at sama-sama tayong dumalangin sa ating Panginoon. Sa atin pong mga dako, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon, manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, matapos po na maganap ang paglipas ng isang makabuluhang linggong araw na kung saan ay patuloy mo pong pinupuspos ng iyong mga pagpapala ang bawat sandali, naririto at napipisan ang iyong mga anak. Taglay ang aming mga pagpapahalaga sa pagganap ng isang tungkuling iniatang mo sa kalagayan ng bawat isa sa amin, na sa tuwing magtatapos, magsisimula ang panibagong mga linggong araw na darating, kami po ay iyong hinahanap na magsagawa ng kaparaanan ng aming mga pagpapasalamat. Narito kami, Panginoon, bilang mga bahagi ng iyong munting bayan, patuloy na nagpapahalaga, nagsisikap, napipisan sa maraming mga dako upang sa umagang ito'y maging bahagi kami ng aming ginaganap na pananambahan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, alang-alang sa napakaraming mga magagandang kadahilanan na naganap sa aming buhay. Salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na manatili sa aming pagtangkilik ang aming mga hiram na buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga kadahilanan na iyong ginanap upang ang bawat isa sa amin ay patuloy na mailayo o maligtas sa lahat ng uri ng mga kapahamakan at mga hindi mabubuting kapalaran sa buhay. Sa pamamagitan ng iyong banal na bendisyon ay patuloy na sumasapit sa aming mga abang kalagayan ang pagdating ng mga butil ng iyong mga pagpapala sa araw-araw na nagiging sapat upang tustusan ito ang aming mga maliliit at malalaking mga pangangailangan sa buhay, hindi lamang sa larangan ng aming pagtangkilik at pangangasiwa ng aming mga material na kalagayan, kundi lalong higit ito'y nagiging marapat na kasangkapan din naming lahat upang patuloy naming maitaguyod ang aming mga tungkuling espiritual sa bawat panahon ng aming mga buhay. Salamat po, Amang Banal, sa iyong pagpaparating ng iyong mga kapangyarihan sa bawat dako kinaroroonan ng iyong mga alipin, at iyo ring natutugunan ng lahat ng mga pag-asa, mga panalangin aming pong binabanggit sa pamamagitan ng aming mga labi. Ang mga karamdamang paminsanay dumadalaw sa buhay ng iyong mga lingkod ay iyo pong inaalis, pinapalitan mo ng mga kalakasan, kagalingan ng aming mga pangatawan, at gayon din naman ang nananatiling pag-asa pa rin ang bawat isa sa amin, sa lahat ng aming mga kapatirang maaaring sa mga panahon ito'y dumaranas pa rin ng mga
dating ng mga pagdaramdam sa kanilang mga pangatawan. Ikaw po sana, Panginoon, ang patuloy na mga siwa sa kagamutan ng aming mga sarili. At sa mga pagkakataong ito, naririto kami, Panginoon, umaharap sa iyo at buong karangalan na minsan pa'y amin pong isinusuko ang aming mga sarili. Naririto po ang aming mga abang kaluluwa na nagtataglay ng talaan ng lahat ng mga naging pangyayari sa aming mga talambuhay sa loob ng lumipas na 1 linggong araw, na kung saan buong pagmamalaki na aming pong sinisikap at pinatatanaw sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga naging bunga ng aming mga pagtupad sa iyong mga kautusan. Gayon din naman, hindi rin namin malilimutang lubos at lalong banggitin ay pakiusap sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga naging mga marupok na karanasan ng bawat isa sa amin na nagdulot ng mga pagkakamali at mga pagkakasala sa aming mga abang kalagayan. Dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga pangyayaring naganap na kung saan ay kami muling nasangkot sa lahat ng mga pagkakamali at pagkakasala sa buhay, bunga ng aming mga kahinaan. Patuloy mo po sana kaming lingapin at patawarin sa lahat ng aming mga pagkakamali, upang ito naman, Panginoon, ay magbigay sa amin ng patuloy na pag-asa, isang karapatan na aming pong tataglayin upang kaming lahat ay manatili pa rin sa loob ng iyong munting bayan bilang mga alipin mo na umaasa pa rin sa pagtanggap ng pangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mag-aaral po kami ng mahalagang mga paksain na iyong minamarapat na mahayag ngayon sa kalagitnaan ng iyong bayan. Patnubayan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid na ngayon ay nahandang makinig ng iyong mga salita, maging handa ang kanilang damdamin, isipan, magkaroon ng bukas na pagtanggap sa mga butil ng iyong mga aral, at ipamatnubay mo rin sa iyong kakasangkapaning mangangaral sa lahat ng mga lokal ngayon na magsasagawa ng pananambahan, na iyo pong ipahiram ang mahalagang unawa na kakailanganin ng mga ministrong tagapagsalita upang ang kaganapan ng mga mahalagang aral ay mahayag sa mga isipan ng iyong mga anak, at maging dahilan ito upang manatili ang pagtanggap at pagtuklas pa rin ng mga espiritual na kaalaman, magiging mahalagang kasangkapan ng bawat isa sa lalo pang ipagkakaroon ng kaluguran ng iyo pong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa iyo at sa pamamagitan ng pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Dadji, halika sandali. Hiram mo ko ng panyo. Yan na lang. Okay, magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Unang-una sa lokal na ito na ating pinagsasagawaan ng live coverage ng ating pananambahan dito sa first week of December 2024. Unang linggo po tayo, mga kapatid. Maligayang araw ng pananambahan sa lahat ng mga nakapanood po sa atin. Nung last week, 2.3 ang ating viewer. Hello po sa lahat ng mga nakikinig, sa mga kapatiran at sa ibang mga nagkakaibig na manood sa atin paparami po ng paparami ating viewer. At sa ating OFW group, hello po sa inyo lahat. Kung ano pong oras dyan sa inyo, maaring may mga lugar na gabi sa kanila, araw, maligayang araw po sa ating lahat, maligayang araw ng pananambahan. At mayroon pong naglakip ng pasasalamat, nais kong banggitin
mula sa lokal ng Sampiro. May pagsamba rin sa kanila ngayon, pero maaring siya ay online. Kapatid na Cristel Sabuk, lokal ng Sampiro, handog pa sa salamat sa mga kaligtasan, kapayapaan at sa lahat ng mga biyayang natatanggap, kalakip ang pagsapit ng kaarawan at sa patuloy na pagkakaloob ng magandang hanap buhay. Yan po, galing kay Sister Cristel Sabuk. Happy birthday po at congratulations sa pagkakaroon ng kaloob ng magandang hanap buhay. Meron tayong isang kapatid na nagpasalamat, subalit inibig niyang maging anonymous. Nung mga nakaraang mga paksa kasi nabanggit ko yung pag dumadalangin ako ng may nagpapasalamat sa huli, hindi ko binabanggit yung pangalan. Sinasabi ko na lang na ang mga pangalan ay binanggit ko sa unahan. Kasi ayaw natin yung lumalabas na kaya ka lang nagpasalamat para mabanggit yung pangalan mo, para tayong, di ba may batas na kung kayo mananalangin, ay huwag sa liko ang daan. Sabihin, huwag mo binobroadcast. Baka mamaya kaya tayo nagpapasalamat gusto lang natin sumikat. Kaya ito mo, maganda ang idea ng ating kapatid. Ayaw niya magpakilala. Talagang solid. Hindi naman natin sinasabing yung nagpapakilala, hindi na. Kundi isang maganda rin namang ugali. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa patuloy na paggabay sa paglakad ng buhay at sa patuloy na pagpapahiram ng buhay. Hinuhulaan ko itong kapatid na to ay magpakilala para medyo may edad na kasi tumatakbo yung buhay. Padating ng padating yung mga grasya ng Panginoon. So mapagpasalamat siya. Anyway, kung sino man yung kapatid na to ay congratulations po sa lahat ng mga dumarating na pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoon sa iyong buhay. Nawa ay patuloy pa rin kayong pagpalain pa at 10 ng lahat ng ating mga kapatiran sa lahat ng dako. Mula po naman sa lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan, handog pa sa salamat ni kapatid na Julie Gail Santiago at ng buong pamilya dahil sa kanyang pagpasa sa Philippine Nursing Examination sa taong ito. Congratulations, inaanak ko to Sister Julie Gail. Na pagka magkakasalubong kami, umiiwas ako kasi napakarami ko ng utang aking inaanak. Pero isa ako sa dumalangin sa Panginoon para ikaw ay makapasa. Yan, bayad na ako sa iyo. Ngayon, tayo po ay dumako na sa pag-aaral. Medyo sapat na ang oras upang ating gamitin na sa lalong mahalagang bahagi ng ating pagtitipon. Maligayang araw sa lahat ng mga kasamahan nating mga ngaral na ngayon ay naka-view sa atin. Maya-maya pa sila may pagsamba uli, mamayang hapon. Mamaya may live naman si Brad Rante at alas 6 si Brad Doro. Hello po sa inyo lahat. Yung mga kapatid natin dito sa Sampaloc, pagka after ng samba, within today, mag-view kayo dun sa sa ating page para dumami pa yung ating viewer. Maaari nyo pagpalain tayo ni Meta. Magpapapintura tayo ng lahat ng ng ating mga chapel. Marami nang nanonood sa atin Kakaunti tayo pero I'm very proud ng ating pong viewer. Inaabot na ng 2,000 plus every Sunday. So, maganda pong kaganapan yan. Ang ating pong paksa, aking binalangkas lamang ito nitong nakaraang linggo. Very timely. Ang pamagat po, gaya ng ating nababasa, ang kaunlaran, kapangyarihan. Hanapin ko lang yung at karangyaan sa lupa ay hindi palatandaan ng pagkakaroon ng tamang
pananampalataya. Basahin po natin uli, ang kaunlaran, ang kapangyarihan, karangyaan sa lupa ay hindi palatandaan ng pagkakaroon ng tamang pananampalataya. Sinigap ko pong buuin yung paksang ito upang maghatid ng gabay na aral sa ating lahat, lalong-lalo sa mga kabataan at sa atin na ring lahat. Kadalasan, sa ating mga obserbasyon sa pagdadala ng buhay, laging connected, laging naka-incline ang Panginoong Diyos sa usapin na may kinalaman sa pagunlad ng barangay, pagunlad ng bayan, pagunlad ng bansa. Laging may kaduktong na, salamat Panginoon sa iyong blessing. Sa pagkakaroon ng kapangyarihan, hindi po yung kapangyarihan ng magic. Pag sinabing kapangyarihan, yung powerful, yung gobyerno, yung bansa. Maraming powerful na bansa ngayon tulad ng Amerika, Russia, at marami pang iba. Sinasabing kapangyarihan at gayon din ang karangyaan. Yung masarap na buhay, masaganang buhay, laging pag pinag-uusapan yung ganyang mga bagay, laging connected sa religion na sinasabi nila, pagpapala ng Diyos, para sabihin ang religion ay tunay na religion at tamang religion, ay makikita mong palatandaan sila ay maunlad, sila ay makapangyarihan, marangya ang buhay, kilala sa buong mundo, just like yung iba nating alam na mga common, well-known religion sa buong mundo, sila ay marangya, maunlad, makapangyarihan, gaya ng nagaganap sa ating panahon. Which is ang nagiging feeling ng mga kapatid, tayo ay api, maliit, wala tayong katuturan. Para lang tayong isang grupo ng maliit na insekto na nabubuhay sa daigdig. Subalit, marami pong salamat sa inihatid na unawa ng Panginoon. Sa inyong lingkod, binuo ko po yung paksa na ito upang ipakilala sa atin na noong pa mang simula ng kasaysayan ng daigdig, katutubo sa istoryang natala sa Biblia, kailanman ang mga lingkod ng Diyos ay hindi naging maunlad, hindi naging makapangyarihan, at hindi nagkaroon ng karangyaan sa pamumuhay, sa buhay. Kaya hindi palatandaan na kapag marangya ang religion mo, maunlad, sikat, yun na yung tinatawag na lingkod ng Diyos. Hindi po. Kaya baybayin natin, let us have a throwback, mag-review tayo ng mga pangyayari sa Bible kung ano ba naging kalagayan ng mga lingkod ng Diyos tungkol sa pamumuhay. At sisimulan po natin mula sa bagong tipan, mga kwento tungkol sa lumang tipan, mula po dito sa Exodo 5:2. Lilipad. Basahin natin. At sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig? Upang pahintulutan kong yumao ng Israel, hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutang yumaon ang Israel. Ano ang essence ng talatang ito? Mga kapatid, kung naalala niyo yung kwento ng ipagpaalam ni Moises, ang mumunting kawan bilang ng kanyang mga kamag-anak na naging alipin sa Ehipto, nagpapaalam sila sa makapangyarihang hari ng Egypt, isang maunlad na bansa, isang makapangyarihang hari, ang nag-ooperate ng kalawakan ng kaharian sa Ehipto na hindi po lingkod ng Diyos. Hindi iglesia ang buong Egypt. Ang mga lingkod ng Diyos na bahagi ng ipinagpaalam ni Moises ay kakatiting lang ang bilang. Which is, sa pangyayaring ito, maunlad yung Egypt, sikat ang Egypt ayon sa history,
nangunguna yung makapangyarihang si Paraon, pero ayon sa statement ni Paraon, isang parawa, ang Paraon po ay katungkulan, hindi po yan pangalan, katungkulan yan. Sabi niya, wala akong nakikilalang Panginoon. Sinong Panginoon ang sinasabi mo para pahintulutan kong umalis? Kasi ang mga kamag-anak po ni Moises na kanyang itatakas sana ay mga alipin, gumigiling ng mga putik at dayami, araw-araw walang sweldo, pinapakain lamang sila, mahalagang source of manpower para makagawa sila ng mga bricks na ginagawang mga kastilyo, mga buildings at iba't ibang mga establishment. During that time, api ang lingkod ng Diyos, hindi sila maunlad. At maari pong, kung tayo nagbabasa ng Bible, mula po sa Genesis up to magtatapos ang Biblia, lagi may binabanggit na Paraon. Ako po tuloy ay nag-search. Isang Paraon lang kaya yung binabanggit? Kasi mula sa Genesis hanggang sa mga hukom, mga hari, napakatagal ng buhay nung Paraon. Lahat na lang ay kasama siya sa kasaysayan. May powerful na tao na nag-ooperate nung istorya doon sa panahon na yun sa Egypt. Egypt po kasi nagsimula wala pa Israel, sa Egypt nagsimula yung kwento sa Biblia. Kaya nag-search ako, ilan ba yung Paraon? Ilan ang naging Paraon na binanggit sa Biblia? At ito, gusto ko kayong bigyan ng konting information, additional information. Tinanong ko po sa internet ilan ang naging Paraon na binabanggit sa Biblia. Pakinggan po natin ang ating extra information. Sa kabuuan ng kasaysayan ng Egypt ay mahigit na 300 parawa o Paraon ang naitala mula sa iba't ibang dynasty, mula sa panahon ng sinaunang kaharian hanggang sa pananakop ng mga Romano. Gayunpaman sa Biblia, limitado lamang ang mga Paraon na nabanggit at karamihan sa kanila ay hindi pinangalanan. Number 1, Paraon sa panahon ni Abraham. Binanggit ito sa Genesis 12:10 up to 20. Siya ang hari na kumuha kay Sarah dahil sa sinabi ni Abraham na siya ay kanyang kapatid. Ang pangalan niya ay hindi tinukoy. Number 2, Paraon sa panahon ni Jose. Binanggit sa Genesis 41 bilang hari ng Egypt na nanaginip ng tungkol sa 7 taon na kasaganaan at 7 taon ng taggutom. Pinagkatiwalaan niya si Jose na mamahala sa Egypt, ngunit ang pangalan niya ay hindi rin tinukoy. Kaya sanay tayo, puro Paraon, pero iba-ibang personality sila. Number 3, pangatlong Paraon na hindi nakakilala kay Jose. Binanggit sa Exodo 1 verse 8 bilang isang bagong Paraon na nagpasimuno ng pag-aalipin sa mga Israelita. Hindi rin binanggit ang pangalan. Number 4, Paraon sa panahon ng Exodo. Binanggit sa Exodo 5:14. Siya ang tumangging palayain ng mga Israelita kahit sa kabila ng 10 salot na ipinadala ng Diyos. Hindi rin tinukoy ang pangalan, ngunit maraming scholar ang nag-uugnay sa kanya na siya ay si Ramesses II or Merneptah. Number 5, Paraon na pinakasalan ni Solomon ang anak. Binanggit sa unang hari 3 verse 1, siya ang ama ng prinsesa na naging asawa ni Haring Solomon. Hindi binanggit ang kanyang pangalan. Number 6, Shishak. Mahirap banggitin yung pangalan. Shishak. Binanggit sa unang hari 14:25 up to 26. Siya ang Paraon na sumalakay sa Jerusalem noong panahon ni Haring Rehoboam at ninakaw ang mga kayamanan ng templo. Siya ang unang Paraon na may tiyak na pangalan sa Biblia. Number 7, Parawa Neko II. Binanggit sa ikalawang hari 23 verse 29 up to 35. Siya ang pumatay kay Haring Hosias ng Huda at naglagay kay Jehoiakim bilang hari sa Huda. Siya ay kilala rin sa kasaysayan. Kabuuang bilang sa Biblia, may 7 parawan na direktang binanggit sa Biblia.
Konklusyon, sa kasaysayan ng Biblia, karamihan sa mga parawa ay hindi binanggit ang pangalan maliban kay Shishak Necho II. So, yun ang additional information. So, alam na natin, pag binanggit yung salitang paraon, hindi pala isa yon. So, what is our point? Maunlad ang bansa ng Egypt, makapangyarihan, marangya ang pamumuhay, ngunit ang lingkod ng Diyos na binabanggit ay namumukod tangi, natatago sa ilalim ng kaapihan. Ano ang relation ngayon sa ating buhay? Paano na iba ang lingkod ng Diyos noon at ngayon? Kung tayo man mga kapatid ay hindi maunlad, wala tayong power, hindi katulad po ng leader ng ibang religion, pagdadalaw talagang may wangwang, may ambulansya, may escort na mga pulis. Tayo po hindi. Pinapakita lamang nito ang pangyayari kahit nung unang panahon, si Haring Paraon at kasama ng iba't iba pang mga nagpalit-palit na paraon na nasa kanila ang kapangyarihan, na nagde-develop ng kaunlaran, nagpapa-experience ng karangyaan sa buhay ng tao. Subalit hindi po yun palatandaan na ang Diyos ay nasa kanila. Pangalawang example mga kapatid, konti lang itong aking nilikom. Sa kasaysayan naman ni Haring Nabucodonosor, mamaya may extra tayo na information din kung sino si Haring Nabucodonosor. Isa siyang haring powerful, sikat sa isang maunlad na bansa. Alamin natin ang sinasabi ng Biblia dito sa Daniel 4:30. Pangkat na 4, talatang 30, basahin natin. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babilonia na aking itinayo sa pinakatahan ng hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan. Pagka binaybay ninyo yung mga talata dito sa Daniel, yan ay istorya ni Haring Nabucodonosor. Powerful, sikat, kung ano ibigin niyang ipatayo nung kanyang panahon, nagaganap. Ano ang inclination nito o kinalaman nito sa ating paksa? Nung panahon na yon, bukod ito, hindi na ito si Paraon. Ito ay panahon na ni Nabucodonosor na isang hari sa isang lugar na kahit binanggit sa Biblia yung kanyang istorya, pero hindi siya parte ng iglesia ng Diyos. Hindi siya lingkod ng Diyos. Additional information, sino si Haring Nabucodonosor? Sinerch ko po sa internet, narito ating pakinggan. Si Haring Nabucodonosor ay isa sa mga prominenteng hari na binanggit sa Biblia. Siya ay ipinakilala bilang isang makapangyarihang pinuno ng Babylonian Empire. May kantang gano'n na yung Babylon, King of Babylon. Narinig nyo na yun. Ang kanyang pangalan ay madalas na lumilitaw sa lumang tipan, partikular sa mga aklat ng Daniel, Jeremias at Ikalawang Hari. Narito kung paano ipinakilala ang kanyang papel ayon sa Biblia. Number 1, makapangyarihang hari ng Babylon. Mababasa ito sa Ikalawang Hari 24 verse 1 up to 2. Siya ang hari na sumalakay sa Huda noong panahon ni Haring Jehoiachin at Sedekias. Pinabagsak niya ang Jerusalem noong 586 BCE or before Common Era. Winasak ang templo at dinala ang mga Israelita bilang bihag sa Babylon o tinawag na Babylonian exile. Laging api yung Israelites, yung lingkod ng Diyos, nilalamog nila sa puro inaapi, laging ginagawang alipin, ginukulong, pinapatay. Ganon ang buhay ng lingkod ng Diyos, laging api-apihan. Next, tinukoy siya bilang isang makapangyarihang mandirigmas na naghari sa loob ng 43 taon. Number 2, instrumento ng Diyos para sa hatol. Mababasa sa Jeremiah 25 verse 8 up to 11, si Nabucodonosor ay tinatawag na lingkod ng Diyos dahil ginamit siya ng Diyos upang magdala ng hatol sa mga bansang sumuway, kabilang ang Huda. Sa kabila ng pagiging paganong hari, sinabi lang pong lingkod ng Diyos, pero actually hindi siya kapatid. Kinasangkapan siya ng Diyos para magparusa
sa Israel. Gumamit ng hari ang Diyos, pero Haring Nabucodonosor is not actually a member of Iglesia ng Diyos. Ginamit lang siya. Sa kabila ng pagiging pagano, ibig sabihin ng pagano, yung walang religion, yung hindi yun yung lingkod ng Diyos. Pag sinabing pagano, siya ay isang kasangkapan sa pagplano ng Diyos sa pagkakabihag ng Israel. Mapagmataas na hari na inakay ng Diyos. Mababasa sa Daniel. Number 4, ipinakita ang kanyang kayabangan nang magmalaki siya tungkol sa kanyang kaharian dahil dito pinarusahan siya ng Diyos at naging parang hayop sa loob ng 7 taon. Sa wakas, nang kilalanin niya ang soberenya ng Diyos, ibinalik ang kanyang katinoan at kaharian. Siya ang nagpatayo ng isang gintong rebulto at nag-utos na sambahin ito. Ang 3 tapat na Hebreo ay tumangging sumamba, kaya't itinapon sila sa pugon ng apoy. Napakalupit ni Haring Nabucodonosor. Nagpatayo ng Diyos-Diyusan at inutosang sumamba yung lingkod ng Diyos. Tumanggi, hindi sumunod. Ang ginawa ni Haring Nabucodonosor, ipinatapon sa pugon yung 3 lingkod ng Diyos. Kalaban ng Diyos, si Haring Nabucodonosor. Sa kabuuan, isang makapangyarihan at mataas na hari ng Babylon, instrumento ng Diyos para sa hatol at pagpapakilala ng kanyang soberenya. Isang hari na binago ng Diyos matapos maranasan ng kanyang kapangyarihan, nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan ng Israel sa panahon ng pagkakabihag. What is our conclusion? Si Haring Nabucodonosor ay hindi totally naging matuwid na lingkod ng Diyos. Naging part lang siya sa isang bahagi ng kasaysayan ng mga Israelita. At para ibalik natin ang ating focus, ang bayan ng Israel o yung Israelita, yung 12 angkan ni Jacob, yun lamang po yung espesyal na grupo na tinatawag na lingkod ng Diyos. Sila ay nabubuhay under sa kapangyarihan ng mga naging hari sa Ehipto. At nangyaring naging successor si Haring Nabucodonosor sa isang dako na binanggit sa banal na kasulatan. What is our point? May karangyaan na noon, may power na nararanasan ng paligid, pero hindi po lingkod ng Diyos. What is the learning? Noon pa man, hanggang ngayon, parang tayo ang buhay ng mga lingkod ng Diyos. Huwag tayo maghanap ng sisikat ka ba? Hindi mo lang tayo magkaroon ng TV network na mapapanood mo katulad ng iba. Wala tayong power, wala tayong kasikatan, kailanman ay hindi na mayagpag sa buhay na marangya ang mga lingkod ng Diyos. Subalit, hindi pala tayo na iba sa mga lingkod ng Diyos noong una. May hari noon na makapangyarihan, subalit ang hari is not actually a part or member of the church of God. Kaya wag tayong malungkot, mga kapatid na nakikinig ngayon, wag na tayong magselos sa ibang religion na sikat, makapangyarihan at maunlad, dahil noong paman, under tayo ng kapangyarihan ng gobyerno o ng ibang power na nagmumula sa mga taong hindi lingkod ng Diyos. Pangatlo, Awit 73:12. Katunayang hindi komong maunlad at mayaman ay kinalulugdan na ng Diyos. Bakit? Basahin natin. Narito, ang mga ito, ang masama at palibhasa'y laging tiwasay, nagsisilago sa mga kayamanan. Yung maging mayaman ka lang, the best na sa buhay na ito. Yung lumalago pa, nagpa-franchise, dumadami, sumisikat, naging powerful. Pero ano sabi ng Biblia? Masama. Hindi naman natin sinasabing ang mabuting tao ay wala ng karapatang yumaman. Pero pinakikilala po sa talatang ito na walang koneksyon ang kayamanan at kaunlaran sa pagiging lingkod ng Diyos. Bagkus, mas madali pang ang yumaman at umunlad magkaroon ng power ang grupo na tinatawag na masama. Actually, in our own definition, pag sinabing masama, mamamatay tao. Pag tinanong mo sa bata, anak, ano ibig sabihin ng masama? Killer po, criminal, rapist po, hold-upper. Pero sa Bible, pag sinabing masama, yung naglilingkod
sa ibang Diyos. Kahit mabait kang tao, mabait kang ama, mabait ka sa pamayanan, pero ang dinadasalan mo ay Diyos-Diyosan, ang tawag sa iyo ng Diyos, masama. Kaya sabi dito, ang masama daw, nakapamumuhay din naman ng maayos at matiwasay, lumalago ang kayamanan. So, hindi pwedeng ipagmalaki sa atin na, ba't ganyan yan ang iglesia nyo? Kakarampot kayo. Sa Sampaloc, sa Bulacan, kumari pa nagsasambahan kayo, 13 naman kayo doon. Wala kayong power, wala kayong pag-unlad. Hindi kayo mapupunta sa langit. Hindi po ganon ang ating magiging appreciation. Dahil, beforehand, ang mga kasaysayan na naganap noong unang panahon ay katulad din natin. Mga lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kaapihan. Kaya maligayang kaapihan po sa ating lahat, mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon, mahalin po natin ang ating kinatatayuan at kinaroroonan. Never pang nangyari sa kasaysayan ng Biblia na sumikat o naging marangya o naging maunlad ang bayan ng Diyos. Next story. Jeremias 9:23 up to 24, kasaysayan po ito ni Haring Solomon. Lagi natin binabanggit, Haring Solomon, matuwid na lingkod. Pero actually, sinerch ko po, kasaysayan, hindi naman siya totally naging matinong lingkod. Siya ay powerful, pinakamatalinong taong nabuhay sa kasaysayan daw ng daigdig. Parang si Einstein. Nasa kanya ang power, nasa kanya ang karangyaan, pero sumapit sa bandang huli na siya po ay hindi nakatuwaan ng Diyos. Natiwalag din siya. Isang palpak na lingkod, pero may power. Basahin natin, Jeremiah 9:23 up to 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Yan po yung binabanggit ko. Yung mga kaibigan ninyo, kaklase o kapitbahay, maaaring sabihin, yung religion namin mayaman. Lahat ng bansa sa buong mundo may church kami, may chapel kami. Which is nagpapakita yan ng kayamanan, kasikatan at kaunlaran. Ano sabi sa Biblia? Huwag mong ipagmalaki ang kayamanan at karunungan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kanyang nauunawa, kanyang nakilala ako, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandaang loob, kahatulan, katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Ano lang ang hinahanap ng Panginoon? Na maging asset ng isang lingkod, yung marunong ka lang kumilala na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay, na ang Diyos ang nagsasagawa ng katarungan, ng kahatulan. Ano ba yung kahatulan? Kung ano naging hatol ng Diyos na maganap sa mundo, tanggapin mo. Meron kang naging kapamilya, you are a good member of the church, pero bigla ka nagkaroon ng anak na bulag, o hindi nakakadinig, o walang kamay, mayroon pang ang tao, pinanganak 3 paa. Yun ang naging paghatol ng Diyos. Let us accept. It's only a matter of acceptance. Yun ang naging hatol. Wag mong i-contest ang Diyos. Panginoon, ba't gumawa ka ng tao palpak? Ba't bulag? Maraming mga sa ospital, mayroong mga nakakumpay na mga taong parang gulay na. Maraming deformation, maraming abnormalities. Iyon ang naging kahatulan ng Diyos sa lupa. Tanggapin mo yon. Mahalaga sa Diyos ay hindi yung maunlad at mayaman at makapangyarihang samahan o tao, kundi ang mahalaga lang sa Diyos, isa kang taong marunong kumilala sa Diyos na siyang gumagawa ng katarungan, kahatulan, at katwiran. Perfect ang mundo eh. Pero meron ding imperfection. Sinasabi natin part of the perfect na bahagi ng creation, ang araw. Di ba? Napaka-perfect. Hindi nangyari na nadidelay ang pagsikat ng araw. Sanay tayong sumisikat ang araw sa umaga. Never nangyari
na ang araw ay sumikat sa hapon. Diba? Very perfect. Yung 12 buwan na umiikot sa kalendaryo, laging paulit-ulit lang na ganun ang pangyayari. Hindi nangyaring ang summer ay napunta sa rainy days. Hindi pwedeng magkapalit yan. Laging perfect. Iyan ang mga kahatulan at katwiran na ginampanan ng Diyos. Ano ang relation yan sa ating topic? Hindi mahalaga na mayaman ka, marunong, o makapangyarihan ang iyong sinasamahang relihiyon. Ang pinakamahalaga lang sa Diyos, nakikilala niya kung sino yung taong marunong kumilala, rumispeto at sumamba sa Diyos. Tayo po yun, mga kapatid. So, from now on, huwag kayong magkakaroon ng doubt o ng pangalawang pag-iisip na tila baga sinasabi niyo, kaya lang ako sumasama lang ako sa nanay ko, sa tatay ko. Hindi po, mga kapatid. Maging seryoso tayo sa kung saan tayo naroroon. Tayo po ay may access, direct access sa Diyos. Huwag maging balakid sa ating isipan at sa ating damdamin na tayo ay aping-api sa kalagayan, sapagkat mas api pa ang mga unang katutubong naglingkod sa Diyos ayon sa kasaysayan ng Biblia. Narito pa ang mga katunayan ng pag-iral ng sibilisasyon. Ang gobyerno, may batas na noong panahon na yon, bago pa dumating si Kristo para ituro ang Kristyanismo sa lupa, well-developed na, very well civilized na ang mundo. May power na, may karangyaan na, may kaunlaran na, pero isisilang pa lang si Kristo. Naisip po ba natin yon? Ang pinagyayabang ngayon ng sanlibutan ay napakamakapangyarihan ng isang religion, sapagkat almost 70% ng population of the whole wide world ay member nila, na nagsisignify daw na ito ang tamang religion sapagkat ito ay powerful, mayaman, maunlad. Babasahin po natin ang isang talata na nagpapatunay bago pa dumating si Kristo sa mundo ay maunlad na ang daigdig kahit wala silang Diyos. Umuunlad ang bansa kahit walang Diyos. Basahin natin ang isang pangyayari sa Lucas 2:1 up to 5. Nangyari nga ng araw na iyon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar. Hari po siya, na magpatala ang buong sanlibutan. Mayroon na pala nung PSA. Diba nung araw sa Pilipinas, before maging PSA ay NSO, National Statistic Office, wherein lahat ng tao pinaparegister. Kung kailan ang birthday mo, bla bla, kung ano pangalan mo. Wala pa si Kristo niyan, meron ng maunlad na gobyernong umiiral sa bansa na pagsisilangan ni Jesus. Ang hari nun, o ang leader nun, si Augusto Cesar. Ito ang unang tala ang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. So we are talking about government, gobernador. Wala pa si Kristo, may gobernador na, maunlad na bayan. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y magtala, mga tala, magpaparegister, bawat isa sa kaniyang sariling bayan. Next. At si Jose, yung tatay po ni Kristo, ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati si Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. Manganganak pa lang si Maria noon, sumusunod na sila sa maunlad na batas ng isang maunlad at makapangyarihang gobyerno sa dako na tinatawag na Bethlehem. So what is our point? Hindi kailangan ng matuwid na religion para umunlad ang bansa. Hindi kailangan ng Diyos para paunlarin ang isang bansa o ang isang bayan para magkaroon ng isang matino o hindi matinong hari. Hindi po magkakaroon ng inklinasyon o relasyon ang pagiging matuwid na religion sa pagkakaroon ng
maayos na pamamahala ng gobyerno. I-search natin kung sino ba si Augusto Cesar para naman magkaroon tayo ng impormasyon. Hindi po kilala ng internet si Augusto Cesar. Ang tinype ko ay Cesar Augustus. Si Cesar Augustus ay isang mahalagang tauhan sa kasaysayan ng Roma na binanggit din sa Bagong Tipan ng Biblia. Siya ay kilala bilang emperador ng Roma. So sa Rome pala siya. Kanina yung mga hari sa Egypt. This time, sa Roma. Si Augusto Cesar na kung saan doon nagpa-register si Jose at si Maria sa PSA nila. Ano po? Continue. Roma noong panahon ng kapanganakan ni Jesus, narito ang mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Pagkakakilanlan kay Cesar Augustus. Ang tunay niyang pangalan ay Gaius Octavius, ngunit pinalitan ito ng Augustus nang siya ay maging unang emperador ng Roma noong 27 BCE. Hindi po before Christ, before Common Era. Ang titulong Cesar ay nagmula kay Julius Caesar na kanyang amain, uncle niya, at naging tagapagmana. Ang Augustus ay nangangahulugang dakila o marangal. Number 2, siya ay emperador ng Roma. Naging emperador siya mula 27 BCE hanggang 14 CE. Isang panahon ng kapayapaan at kaunlaran. Perfect doon sa topic natin. Payapaan at maunlad ang bansa ng Roma. Tinawag na Pax Romana. Siya ang nagtatag ng Roman Empire. Number 5, si Caesar Augustus ay nabanggit sa Lucas 2 verse 1 sa konteksto ng kautosang census na nagdala kay Maria at Jose sa Bethlehem. Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Caesar Augusto na ang lahat ng sanglibutan ay magpatala. Nag-utos si Cesar Augustus ng census o pagpapalista ng populasyon ng imperyo na nangangailangan ng lahat ng tao na bumalik sa kanilang sariling bayan upang magpatala. Dahil dito sina Jose at Maria ay naglakbay mula Nazareth patungong Bethlehem, ang bayan ni David kung saan isinilang si Jesus. Ang kautosang ito ang nagpuno sa propesiya ng Mesiyas na ipapanganak sa Bethlehem, mababasa sa Mikas 5 verse 2. Kaugnayan sa plano ng Diyos. Bagaman si Cesar Augustus ay isang paganong emperador, which means hindi siya iglesia, hindi siya lingkod ng Diyos, pero siya biniyayaan ng mahusay na katangian at kapangyarihan bilang hari, emperador ng Roma. What is the essence of this statement? Maaaring umunlad ng isang bansa, maaaring magkaroon ng kaunlaran, karangyaan at kapangyarihan, pero not actually, wala siyang kinalaman sa pagiging lingkod ng Diyos. Kaya huwag ipagmamalaki sa atin. May relihiyong kung saan ay member nila ang lahat ng senador. Si Robin Padilla lang yata ang member ng Muslim, pero the rest ay distributed into some of the very well-known and famous religion, not just in the Philippines, kundi sa buong mundo. Nakadalasan na ipagmamalaki nila, binabasbasan ng tagapagturo ang isang congressman. Very proud sila sapagkat member nila ay congressman, senador, artista. Pero tayo, ang pinakamataas na antas ng kapangyarihang member natin, konsehal ng barangay. Ni kapitan, meron tayong kapitan sa ibang mga lokal. Pero proud pa rin tayo sa ganong kaliit na kapangyarihan. Sapagkat binabaybay, sinasabi ng Biblia, maraming makapangyarihang tao na nangangasiwa sa maunlad at marangyang bayan o bansa, subalit hindi sila naging parte ng bayan ng Diyos. What is the point? Huwag tayong malungkot. Talagang ganyan ang buhay. Wala palang kinalaman ng Diyos sa pag-unlad ng bayan. Kahit pa magkaroon ng matinong hari, hindi yan galing sa Diyos. Next, ang ilang gobyerno gaya ni Paraon, kaaway ng Diyos. Ang yaman ay galing sa mga buwis mula sa mga tao. Ibig sabihin natin nito, bago pa dumating sa panahong ngayon na uso na yung BIR, di ba ngayon ang nag-organize, nagpapacilitate, nangangasiwa ng taxes ng mga mamamayan, BIR, Bureau of Internal Revenue
na may batas sila. Sa mga nagtatrabaho, meron kang tax na babayaran. Sa mga may-ari ng lupa, magbabayad ka ng amilyar, taxes. Alam niyo ba, nung unang panahon, noon pa lang hinahabol ng mga sundalo ang mga kamag-anak ni Moises para biyakin ang dagat. May tax na. Maunlad na ang gobyerno. Umiiral na ang isang matinong kapangyarihang nanggagaling sa isang sikat na imperyo ng isang hari. Well civilized. Pero noon pa lang nagsisimula ang istorya ng lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, umuunlad pala ang bansa kahit walang blessing ng Diyos. Basahin natin, Ikalawang Hari 23 verse 35. Malapit na tayo magtapos. At ibinigay ni Joacim ang pilak at ginto kay Paraon. Sino kayong Paraon yan? Doon sa 300 na Paraon na nangasiwa sa Egypt. Basta Paraon yon. May tax na. Ngunit kanyang pinabuwis ang lupain upang magbigay ng salapi ayon sa utos ni Paraon. Kanyang siningil ang pilak at ginto ng bayan ng lupain sa bawat isa ayon sa ipinabuwis niya upang ibigay kay Paraon Netchao. O, yun ang pangalan ng Paraon. Gaya ng binasa ko po kanina. Paraon Netchao. Bakit natin in-include yan sa ating paksa? Pinakikita niyan, hindi pa nade-develop ang bayan ng Diyos, yung Israel, may matinunang gobyerno na nangongolekta ng tax. Saan ba dinadala yung mga tax na iniipon ng hari? Pampagawa ng mga establishment. During those time, sa Egypt, makita mo ay marami ng pyramid, very well known sila sa ganong mga konstruksyon na tila baga parang hiwaga. Hindi pa ako nakararating doon, pero sa internet makikita nyo, yung Pyramid of Egypt, hindi lang po siya isa, marami yun. Ginagawang libingan ng mga naging paraon. Ang ipagtataka mo, ayon sa kwento at ayon sa description, iyon ay disyerto. Imagine po ninyo yung disyerto, biglang nagkaroon ng malalaking batong pinagpatong-patong na may hugis na perpekto. Kahit saan ka gumilid, ay perfect ang cone, ang shape niya. Pero during the time na ginawa yun, wala pang crane, walang mga kagamitan, walang truck, walang boom na yung bumubuhat. Pag nagpunta kayo ng Manila, makikita niyo yung mga ginagawang building, may mga kasangkapan na bumubuhat na mabibigat na gamit. Pero sa Egypt, may mga architects na, engineer, na nagtulong-tulong saan tumabas ng bato para gawing pyramid. That is the first question na maiisip mo. Tapos hindi mo kayang sagutin, let us go to the second question. Paano binuhat yung tinabas na bato? Hindi mo rin kayang sagutin. So let us go to third question. Ano ang pinang-ukit sa bato? Hindi mo rin masagot. Ang mangyayari sa mga tanong, iiwanan mo na lang na hiwaga ayan ng kasaysayan ng Ehipto bilang isang maunlad at marangyang bansa na pinanguluhan ng makapangyarihang hari na according to the stories of Bible, hindi sila lingkod ng Diyos. So walang kinalaman ng pagiging maunlad ng bansa. Let us go back again to the important message ng ating paksa. Hindi pinapakialaman ng Diyos ang pag-unlad ng mga bansa. Buo, nag-imbento ng eroplano, mga kotse, kaya hinatid tayo ngayon sa marangyang buhay na ating nararanasan. Nagkaroon ng mga tulay galing sa mga taxes ng gobyerno, which is actually walang kinalaman sa pagiging lingkod ng Diyos. That is only normal part ng buhay na tumitinuri ng gobyerno kahit hindi pinakikialaman ng Diyos. So the next time around, wag gagawing prinsipyo yung kaya kami maunlad, kaya kami nagsasama-samang maraming mga matatalinong tao dahil blessed kami ng Panginoon. That is not the point. Kahit nung una pa man, maunlad na ang bansa, kahit hindi sila included
sa iglesia ng Diyos. Ganyan lang po talaga ang buhay. So wag kayong mainggit. Talaga lang ganun ang buhay. Si Kristo ay pinapatay mismo ng gobyerno. Alam niyo ba kung ba't napatay si Kristo? Pinapatay ng gobyerno. And that is the very ironic part of His life. Sa ngayon, pinag-uusapan natin si Kristo. Buong mundo kumikilala kay Kristo. Ama, prinsipe ng kapayapaan, hari ng pag-ibig at pagmamahalan at pagkakaisa. Pero the worst thing na nangyari sa panahon niya, mismong ang makapangyarihan at maunlad ng marangyang pamayanan sa ilalim ng isang gobyerno ang nagpapatay at nagpapako sa kanya. Basahin natin Mateo 27:1 up to 2, mga huling talata. Pagka umaga nga, ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, mga konsehal po yun, ay nangagsangunian laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. At siya'y ginapos nila, at siya'y inilabas, at kanilang ibinigay kay Pilato na gobernador. Sino gobernador natin ngayon sa Bulacan? Si malilimutin na po. Daniel Fernando. During that time na hinuli si Kristo para ipako sa krus, yun ay dahil sa kapasyahan ni Pilato na isang gobernador. So sad. Dapat sana kakampi ni Kristo yung gobernador, ano? Dapat sana katulad ng iniisip ngayon na ang mayayamang relihiyon ay umaari kumikilala kay Kristo at sinasabi nilang kakampi namin si Kristo. Pero ang kabaliktaran ng istorya, mga kapatid, ihatid natin sa tamang kasaysayan, hindi nakikialam si Kristo sa kaunlaran ng bayan, sapagkat ang katotohanan, mismong gobyerno ang nagpapatay, nagpapako kay Kristo. Kaya ngayon, hindi pwedeng i-connect. During time of election, di ba, nagkakagalit ang mga tao, magkakamag-anak, nagkakaroon ng dibisyon ng mga pag-iisip. May kulay berde, dito ako sa kulay brown, nagkakagalit lahat tao sa politika. Pero kahit kailan sa kasaysayan ng Biblia, hindi nakialam ang Diyos at ang Kristo sa pamahalaan, sa pamamahala ng bayan. Madalas, o hindi lang madalas, almost lahat ng binanggit na kasaysayan ng pamahalaan at pag-unlad ng gobyerno, puro hindi lingkod ng Diyos. Mga leader na naging leader, subalit hindi binasbasan ng Diyos. Mga hari na hindi sumasamba sa Diyos, bagkus ang sinasamba ng mga hari noon ay mga rebultong hayop, mga gininto ang baka. Pangit lang sigurong gawing ginto yung baboy eh. Kasi di ba sa Muslim, hindi sila kumakain ng baboy. Kasi they consider it as parang banal na hayop, yung baboy, hindi sila kumakain. Pero pangit siguro gawin mong Diyos yung baboy, ano? Mas maganda tindig talaga nung baka. Kaya nung unang panahon, ang kanilang Diyos ay torong ginto. Bull. Naglalarawan ng matikas at kalakasan na hayop. Akalain mo, noong palang unang panahon, bobo na ang mga tao. Gawin mong Diyos hayop. Isa kang matinong tao, tapos sasambahin mo, toro. Di ba noong pa man, baliw na ang tao? Kapag dating sa relihiyon, nababaliw ang tao. Nabubulol ang isang matalinong tao, matututong sumamba sa kahoy, sumamba sa torong ginto, kaysa kilalanin ang matinong Diyos. Umuunlad ang bayan kahit na mali ang religion. Iyan po yung mga mahalagang tema ng ating pagsahuling talata. Huwag tayong matakot bilang maliit na kawan ng Diyos. Sa pag dumarating yung panahong tila baga tayo ng lulumo o tayo ay nanlalata, nalulungkot, sapagkat sino ba tayo sa paningin ng ating mamamayan? Isa lang tayong kapurit, tawag sa Bulacan kapurit, ibig sabihin kapraso. Huwag po kayong malungkot. Let us be very proud kung saan tayo
naroon. Ganito ang payo ng Biblia, huling talata, Lucas 12:32. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Marunong naman tayong mag-mathematics, di ba? When we say munting kawan, in comparison sa kalagayan po ng mga religion sa Pilipinas, can you consider those famous religion as munting kawan? Ayoko mag-mention ngayon kasi naka-live tayo, pero kung hindi lang, sasabihin ko. Halimbawa, ako yung sikat na religion. Can I consider my religion as munting kawan? Tapos 70% ng Pilipinas, member mo? No. It cannot be. Ang sinasabi ng munting kawan, maliit na grupo, hindi makapangyarihan, hindi maunlad, hindi marangya ang buhay niyan. Nung unang panahon pa, ang istorya ng lingkod ng Diyos laging api-apihan. Kaya mapalad kayo mga kapatid, kayo na sama sa tinatawag na tama lamang na tawagin tayong munting kawan sapagkat hindi tayo marami. Ano sabi ng Biblia? Nakalulugod sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Doon lang. Diba? Ang nagiging principle nga nung iba, mga nakakausap natin. Alam mo, kami ay very proud sa aming iglesia dahil kami dumadami. Nagkakaroon kami ng membership sa ibang bansa. Kabaligtaran yon na sinasabi sa Biblia. Dapat matakot kang dumami. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, sa munting kawan, ibibigay ang kaharian. Kaya tayo tahimik lang. Mahirap na lang ipanalangin sa Diyos na, Panginoon, wag mo kaming pakararamihin, sana po wag kaming dumami. Kasi nakakatakot maging milyon. Baka hindi na kami tawaging munting kawan. So ngayon, ang ating population ay maliit pa rin kumpara sa iba. Tayo ang pinakakakaunting miyembro ng relihiyon sa Pilipinas sa kasaysayan ng daigdig. Katulad din naman ng kasaysayan ng lahi ni Abraham. Kakapurit. Pagka nagkaroon ng liga ng basketball, makakalimang naman siguro, 5 team. Hindi maunlad ang kalagayan ng istorya ng mga lingkod ng Diyos na nabanggit sa Biblia. Ayan ang sana maging inspirasyon natin, hindi lamang ngayon kundi sa mga susunod pang bahagi ng buhay. Kung mangyari man sa continuation ng istorya, yung mga kaapu-apuhan natin ang pumalit sa inyong mga upuan, ganun pa rin ang ating bilang. Huwag kayong magtaka na hindi tayo dumadami sapagkat ang sabi ng Diyos, nakabubuti na sa munting kawan ibigay ang kaharian. Huwag kayong magtaka kung ba't hindi tayo dumadami, hindi tayo umuunlad, hindi tayo nagiging makapangyarihan sapagkat ganyan ang kasaysayan ng bayan ng Diyos. Marami pong salamat, mga kapatid. Nagtatapos po ang ating pag-aaral. Inaanyayahan ko po kayong magsitayong muli upang tayo ay muling magpaalam at dumalangin sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa masiglang pagkakataon na ito na aming pinagganapan ng aming pananambahan. Salamat, O Ama, sa dakilang aral na sumapit sa aming mga kaalaman sa araw na ito. Salamat sa mga kwento ng buhay na natala sa banal na kasulatan. Siyang gumagabay sa amin upang ihatid kami sa tunay na alamat ng buhay. Mga kasaysayang naghahatid sa amin upang kami patuloy na maniwala na sa aming abang mga kalagayan at bilang, hindi kami nanlulumo na ipagmalaki sa aming mga puso na narito ka sa aming piling, Panginoon, upang kami gabayan at patuloy na dumanas ng mapayapang buhay. Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng kaunlaran, kapangyarihan at karangyaan, kami po'y natutuwa, nagpapasalamat
sa pagkatawag mo sa amin sa dakilang bayan na ito na kinapapalooban ng mga matutuwid at masisikap mong mga alipin. Sa pagkakataong ito, nagtatapos kami ng aming pag-aaral, kami muling nahahandang bumalik sa aming mga tahanan at mga pansamantalang iniwang mga gawain. Basbasan mo kami, Panginoon, at pahintulutan na mabuhay pa kami ng ligtas at malayo sa lahat ng uri ng mga kapahamakan. Patuloy kaming umaasa, Panginoon, na sa pagpasok ng panibagong isang linggong araw, aalalayan mo kami, hahawanin mo ang mga balakid ng mga kalungkutan at anumang mga hindi mabuting kapalaran na amin pong makakasalamuha sa aming pagtanggap sa mga panibagong araw na darating. Iligtas mo kaming palagi sa lahat ng kapahamakan. Sumapit po nawa, Panginoon, ang pagsapit na naman ng panibagong linggong araw na kami titipunin ng pag-asa, titipunin kaming muli ng aming pagpapahalaga sa iyong tungkuling isinabalikat sa amin. Magiging sabik ang bawat isa. May mga ngiti sa aming mga mukha na magkikita-kitang muli sa mga dako ng panambahan upang kami magsagawa ng panibagong paraan ng pagpapasalamat namin, panibagong araw. Bukod sa araw na ito'y magkikita-kita kaming muli na umaasa kaming patuloy ang pagpapahiram mo sa amin ng mga lakas at ng kasiglahan ng isip at ng buhay na hiram na lagi mong ipinapahintulot na ipagkaloob sa amin. Magkikita-kita kaming muli sa susunod na linggo upang kaming lahat ay patuloy na magsagawa ng pananambahan na kaparaanan ng aming pagpapasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, basbasan mo po, patnubayan palagi ang mga kapatid na nabanggit ng mga naglalakip ng kanilang mga pasasalamat, hindi lamang sila, Panginoon, kundi ang sangkalahatan, kaming lahat na magkakapatiran, ang aming pamayanan, ang buong bayan at buong bansa na aming kinaroroonan, patnubayan mong palagi ng mga kapayapaan at mga kaunlaran. At pagkalooban mo, Panginoon, ng mga karagdagang pang taon ng buhay ang bawat isa. Basbasan mo ang lahat ng nagpasalamat dahilan sa pag-alaala nila ng araw ng kanilang pagsilang. Hindi lamang po taon ng buhay ang iyo po sanang igabay sa kanila, kundi patuloy na kaganapan ng lahat ng kanilang mga mahuhusay at mabubuting mga pangarap sa buhay. Palaganapin mo ang katiwasayan at pag-ibig sa lahat ng dakong kinaroroonan ng aming pong mga kapatiran. At sa tuwina, magsikap kaming lahat na maging maibigin sa paglilingkod habang kami naman patuloy mong pinahihiram ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ito, ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa kanilang mga dako, lahat po ng mga naglakip ay magsitindig upang tumanggap po kayo ng basbas ng pagpapala ng Panginoon. Sa mga kapatid na naglalakip ng pasalamat, tanggapin po ninyo ang basbas ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kinakasangkapang mga ngaral. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Maaari na po kayong maupo. Umawit tayo ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong ahalipin at na pipisan sa iyong piling. Awit ay inihayag
ang tanging aral ng iyong lingkod ay bendisyonan na ang kaya ng kaloob ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin ng lingkod ni Kristo. Ang Ebanghelyo na kanyang ministeryo. Muli tayong magsitindi, mga kapatid. Tayo muling manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Naririto ang salaping handog na ngayon ay pinagsikapang maipagkaloob ng iyong mga hamak na alipin, na bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito, ito ay amin pa ring inihahandog sa iyo, Panginoon, buong pusong pinapangarap ng iyong mga anak, na ito nawa ay magsilbing isang samyo na kalugod-lugod na ngayon ay makararating sa iyong dakong kinaroroonan upang ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong pangalan. Iyo po sanang basbasan at pahintulutan ng mga salaping ito, maging mabuting kasangkapan ng iyong iglesia upang makapagtaguyod ng pagtustos sa lahat ng mga proyektong makapagpapaunlad ng bayan ng iglesia, gaya ng mga proyekto nito, mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan, mga pagtulong sa mga kapatid na naulila. At ang ilang bahagi ng salaping ito patuloy na magamit ng iyong mga mangangaral sa mga panahong sila'y naghahatid ng iyong mga aral at salita sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw ng pananambahan. Ang ilang bahagi pa rin ng salaping ito patuloy na magamit naman ng iyong pangasiwaan sa pagsasagawa ng mga bagay na ikapagkakaroon ng pag-unlad ng iglesia, pagtawag pansin pa sa ilan pa naming mga kababayan at kaibigan na naghihintay na makarinig ng iyong mga aral at sumibol sa kanilang talambuhay, ang sila'y makasama namin sa loob ng iyong bayan, tumitiwala at nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito ay ganap po namin ngayong pinagkakatiwala at inihahandog sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Umawit tayo ng doxology. Ang Bye.
Amen. At ngayon sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang sumasa mga langit, nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy na maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailanpaman. Maraming pong salamat mga kapatid. Hanggang sa muli. Samot-saring kaganapan ang nagaganap sa mundo, na kung minsan ay tila ba hindi na pagkaraniwang ito. Pipilitin kang ibagsak hanggang di ka na makatayo. Ngunit taglay mo ang puso, manina sa dugo. Natutunan mong ang ituring na halakhak kang lumbay. Hinubog nga ang iyong sarili ng tiisin sa buhay. At habang kalasag ng aral ay nasa'yo, ang iyong mo ay magiging himig sa Diyos.